Ito na nga. Yan na. Ayan, buksan na siya. Oh. Oh, di ba? Ganito. Siguro home. Wow. Assistant, pwede pa kuha na flyers. Yes, boss. Flyers, paputot dito. Tama. Ito yung upuan niya. Yung upuan niya, standard lang ang upuan. Ayan. Assistant, nasa yung cutter. Ito, boss. Thank you. Ito ka na. Huwag mo kayo sa camera. Hindi na kailangan. Pasok mo So, na. ayan, install na siya. Op! May box na ano? Laptop ata to. Laptop. Hindi, accessories kit. Accessories kit. Anong laman na accessories kit? Nandito lahat na accessories. Siyempre, accessories kit niya eh. O ayan, makikita nyo. Ito yung mount ng mudguard. Ayan, may mga extra parts. Parts niya, manual. Anong nasa ilalim? Marami pang accessories. Ayan. Makikita nyo, nandito yung charger niya. Kakaiba yung charger nyo. Ganda. So, yung standard na tools, yung ilaw, tail light, pedal, horn, bell. Tapos ito na yung pinakabago nila. Ang smart na dashboard. Iyon. Yung, Ah, mamaya papakita natin sa inyo kung paano gumagana to. So, ayan, may mga adapter, screwdriver, wrench, mga Allen key. Yan lang. Natin sa inyo mamaya. Siyempre, natanggalin na natin to dito. Kaya ano kagaan kaya ito? iyon oh. Ayan na siya. Ayan. Kailangan mo na. Kailangan. Ito siya agaan. Kaya buhatin. Sa kamay. Ayan. Partida, electric bike to ha. Electric to. Electric bike. Ganyan siya kagaan, kaya buhatin sa kamay. Hirap nga lang. Eto na. So, ito, first to ng Fido. Ito ang pinakauna nilang 26-inch na gulong. Sa lahat ng model, ito ang pinakaunang nagkaroon ng 26-inch na gulong. As usual, una na naman ng Proscoot. Yan. So, balot na balot siya oh. Balot na balot ng foam. Para iwas disgust. So ayan, dito pa lang no, kung mapapansin nyo no, yung frame niya is alloy. Oh, yun. Alloy ito no. So, yun ang Pero galas. kung mapapansin nyo, wala kayong nakikitang weld. Oo. So malinis lahat ng Ganda. pagkakagawa nila. Talagang ano no, hindi may kita yung weld. Pulidong pulido. Oo. Pag tinignan mo sa malayo, kala mo carbon, pero alloy yan. Yun, talagang ano, walang gasgas. Walang kitang weld. Pagdating nandito sa baba, dito nyo makikita yung weld. So, bagong electric bike. Dito rin yung charging port niya. Yun. Shout out po sa mga noon. Si Ate Joan, si Gomes, si AJ Mendoza. Shout out po sa inyo. Ate Elaine. Fido, no? Pinalitan na nila to ng 15mm na 2-axle. Ang meaning nito, pag naka 15mm na true axle ka, mas matibay ito. Mas solid siya. Same to ng mga nasa downhill na bikes. So, ang ano nito, ang advantage nito is yun nga, mas matibay siya at mas magaan kaysa sa quick release. Ang downside lang nito is hindi mo matatanggal agad yung gulong. Pero madali pa rin siyang tanggalin. Kailangan mo lang ng Allen key. Iikutin mo lang from sa kabilang side. Dito.
Shout out din kay Yuan, Ardo, Akang. Yung tinapay namin, baka makalimutan. Ayun. So, naka-thread lang siya. Yung axle nyo, kabilang side may thread. Pasok lang siya, magtulak na siya lang. Pareho ito yung sa sumiron. Yan ang pinakamagandang racer bike. Electric bike. So sa yung fork niya may kanal, so once na ipatong niyo siya, hindi na siya matatanggal. Basta papasok ng ganito. Yun, ganun kadali. Ganun din makadali. Parang quick release lang din halos. Ah. Kaya lang, buo na siya. Shout out po kay Ate Maro from Finland. Ayan ang electric bike kanunahan dito sa Pilipinas. Yan, oh. So ang ganda nito. Omar Salazar. Shout out Racer po. bike. Electric bike. So yan, binubuo na siya. Ganda talaga to, sir. Sir JP, Santillan. Pa-exercise to, sir. Shout out po sa iyo, JP Santillan. Ito ang mga features niya, no? So, out of the box, naka-Tektro hydraulic brakes na siya, no? Hindi niya na kailangan mag-upgrade. So, itong Tektro na brand na to, kilalang kilala to. Isa sa mga trusted brands pagdating sa brakes. Tapos ngayon, ang drivetrain nito is naka RSLTU na 9-speed. So, sa mga nagbabike, alam niyo isa sa mga reliable na components ang LTU. So wala ano lang to, no, single chain lead, ano, wala na siyang front shifter. Lahat lang ay nasa likod, 9-speed siya. Ay, oh. Wow. Single chain ring na setup siya. With 1132 na sprocket sa likod.
Okay, so kabit na natin to. Ito ang pinaka-bago nilang technology. Papasok na lang siya dito, no? Easy as that. Tapos, lalak nyo sa ilalim. Big shoutout po kay Ate Presi. Pagdating sa weld, hindi siya makikita. Oh. Pulido. Meron din siyang kasama ilaw, hindi ko na muna siya in-install. Pero sobrang dali lang din niya. Isasama mo lang siya dito sa ilalim. At kukonek mo lang din siya sa dashboard. So basically, nakaganyan siya dyan. Medyo ano lang siya. So, ang ganda. Kaya po. Siya out of the box. Pwede yung gawing miles per hour din yan. So out of the box, naka miles per hour siya. Tapos kung gusto nyo gawing kilometers per hour, press yung hold nyo lang itong up button. Naging kilometers per hour siya. Tapos may tatlo siyang mode. So mode 1, ito yung pinakamahina, then mode 2, then mode 3. Yan. Hanggang 5 yata ito. Hanggang 5. So siguro yung 0 is yung manual mode. So naka-on lang siya pero wala siyang electric assist. Yan. So kung gusto niyo, kung ayaw niyo naman na inaabot to dito sa gitna, meron din siyang controls dito sa handlebar. So hindi niyo na kailangan bumitaw ng grip. Pwede niyo ibahin yung settings. So anong throttle niya? Wala siyang throttle. Isa siyang pedal assist bike. So meaning lahat ng throttle ay nasa paa mo. Ito ay port sensor. So meaning kung gaano kalakas yung padjak mo, it's equivalent 'yon kung gaano kalakas din yung ibibigay niyang power. So kung nasa-sense niya na light load ka lang, hindi ka nahihirapan pumadjak, very light lang din yung power na itutulong ng motor. Once na na-detect ka na niya na nahihirapan ka ng pumadjak, tsaka siya lalakas. So mahirap siya i-sample dito kasi wala siyang torque dito, walang torque to pag ginanto ko. So hindi siya aandar halos. So hindi natin makikita na umaandar. Yan. Tapos pag pinindot yung mode dito, pag kinonect nyo to sa phone nyo, by the way may Bluetooth to guys, pwede nyo i-connect sa phone nyo. Meron siyang built-in na GPS.
May GPS trip meter siya. Ayan. Nakikita niyo yung speedometer niyo. Ayan. Kita niyo yung top speed niyo, yung average speed, speedometer. Tapos yung time na nagpo-bike kayo. So, tayo natin connect sa phone, no? Naka-on yung bike mo. Kung makapagtawin yung ilaw dyan kung gusto mo. So kung meron kayong mga Apple Watch, yung Apple Watch or other watch na compatible sa Smart Unlock, pwede nyo siyang gamitin itong Smart Unlock to activate yung bike. So kunwari, na-detect na ng bike na malapit ka na, pag ginanong mo lang yung relo mo, automatic mag-on na siya. So hindi mo na pwede mo siya i-lock, and lapit ka lang, gawin mo lang yung watch mo, mag-on na siya. So, ganun kahitik, ano? Saka high-tech. Galing. Ayan. So kung nalilitan pa kayo sa display, meron din silang application. Same nung proprietary niya na 160mm na rotor sa rear, then yung standard sa front. Tektro. So sa ulan naman, wala tayong problema sa ulan, no? Kasi ito ay 100% rainproof. Kaya kahit gaano kalakas yan, kahit bagyo pa yan, pwede mo i-ride sa ulan to. Wala sa baha, huwag lang yung lulubog. Problema mo na yun pag dinaan mo pa sa baha. Oo. Hindi na ang problema yun. So ito yung motor niya, no? Hub motor siya. Ito ay 250 watts na 36 volts. So, mukha man maliit na 250 watts lang siya, pero huwag nyo minamaliit yan. Geared motor yan, so malakas ang torque niya. Ito po address namin. 639 Banawe Street, Quezon City. Yan. So, kung gusto nyo kontakin kami, andito po yung phone number namin, 0920-826-7131, facebook.com, Pro Scooter Shop Manila, sa Instagram, ProScoot at Manila.